Mga ka-MB, DIY lab test. Easy access pero may paalala ang pamit dyan. Mm. Alamin kung paano maaaring makaapekto ito sa ating kalusugan dito sa Kata Wonder. Wonder. At makakasama nga natin online si Ma'am Bernadette P. Egtapen, isang registered medical technologist, ang program chair din ng Medical Laboratory Sciences ng University of Baguio. Baguio. Hello, Ma'am Bernadette. Good morning po. Good morning po to everyone. Hello Ang po. Grabe, ang Ang fresh. fresh. Kamusta ang po fresh kayo, Ma'am naman. Bernadette? Po. Kamusta po kayo? It's been a while. Ay, opo. Okay naman po. Eto nga po ma'am at nauuso ngayon ang mga DIY lab test, especially yung mga urinalysis sa mga online shops. Yes. Syempre may paalala nga po dyan ng Philippine Association of Medical Technologists or PAMET na as much as possible, wag gawin ito. Bakit po ito nauso ngayon? Sa tingin ko po, dahil din po kasi sa convenience, hindi po ba, madali po kasi siyang i-purchase online. So, antayin mo na lang po yung test na darating sa bahay, tapos kayo na po yung magpo-perform. Aside from that, hindi ka nalalabas na magpa-test pa sa mga laboratory kasi makikita mo na din agad yung resulta. Oo nga po. Yun po, dahil siguro sa Mm. convenience talaga. Pero I guess may risk ito. Hindi lang doon sa nagsasagawa ng DIY test na ito, madam, no? Opo, meron po talagang risk yan kasi dapat po yung mga nagpo-perform ng mga ganyang test ay mga registered medtech lang po talaga. Kasi po, kami po, ini-ensure namin na yung sample na nako-collect dapat proper po. Aside from that, yung reading po nung result mismo, meron ding effect yun. So, minsan po kasi pag hindi mo yun nabasa ng tamang oras, yan, maaaring pwedeng mag-false positive or di naman kaya pwede ring mag-false negative. So, it gives po a false sense also of confidentiality na ako lang nakita ng result pero positive pala. Tapos, syempre kakabahan yung pasyente. Pero yun naman pala, kung itetest natin sa actual na laboratory, negative naman yung totoong result niya. Ayun po. Oo nga po ma'am. At saka isa pa, syempre magkakaroon din ng sariling interpretasyon yung tao, lalo pat hindi naman talaga siya registered. Opo. Yun nga din po yung medyo nakakasad kasi akala ng iba sa atin, yan, DIY na lang kasi nga makakatipid pa ako kasi mas mura. Pero ang totoo pong binabayaran natin doon sa pagpapatest po natin is of course yung accuracy ng result, yung ethical laboratory procedures po natin, and of course yung ating professional interpretation din po ng result. Yes po, ma'am. Ma'am, ano po ba yung parang result sa may DIY? Dun sa talagang result nating sa inyo pong mga registered. Kasi po, iba, may pH balance. Malalaman din po kasi ata kung ilan yung protein. Tama po ba Mga sa ganon. ihi? Opo. 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 Ano po, yung urinalysis na test strip po at kasi yun yung nauuso ngayon na yun nga po, ididip ko lang siya dun sa urine. Ayan, pwede mo ng protein, pH, ayan po. So, ginagawa naman po namin talaga yan sa laboratory. Pero, hindi lang po yan. Kasi, that is just the chemical aspect po na tinatawag namin. Kailangan din po namin yan i-correlate sa physical, lalo na po yung dun sa microscopic. Kasi, there are tendencies po na dahil na mali yung pag-perform, yan, magra-run po yung urine dun sa may test strip natin, maghahalo-halo yung mga chemicals na nandun, ayan po, magiging erroneous po yung ating result. Kaya very important po talaga yung correlation. Totoo. Oo, Grabe. kasi kailangan din nung tawag nito, licensed pathologist.
Eh kung hindi ka naman licensed na pathology, paano mo malalaman ang Totoo. katotohanan Di ba? sa kulay-kulay lang na nakita mo sa isang DIY kit? Exactly. Nalaman mo Diba? lang ganito ang Opo. pH level ng urine, doon ka na Nag-rely ka na dun sa kulay-kulay na Oo. binigay doon sa test kit. Di po ba, ma'am? Diyos Ay, ko nako. po. Opo. Ano po ang ginagawa nating step ngayon para po maiwasan din po ito? Opo. Gaya nga po ng nasabi nyo kanina, very active po ang ating PAMET na mag-inform sa public na hindi po dapat natin ginagawa itong mga DIY na urinalysis kasi kailangan po talaga natin ng professional intervention sa mga gantong klase ng test po. Yes po, kasi may nakita akong isa na naka-uniform pa, naka-lab gown. Oo, tapos siya pa yung nagsasabi na bumili. Oo, Oh my eh, gosh. mawawalan po ba ng lisensya ang mga Ganon, registered opo. medical technologies na gumagawa nito? Pwede naman po siguro pwede natin yang erase din po sa ating PRC kasi dapat po talaga DOH accredited laboratory yung nagpo-perform ng mga ganyang test. Kasi kahit may resulta po kayo ng DIY, pag nagpa-check up po kayo sa hospital, hindi din lang po yan i-acknowledge Oo. kasi po ang hinihingi naman natin sa hospital is the official result po na Ayun. release ng medtech. Ang nakakaloka, no? Ilang years kang nag-aaral para maging medtech. Tapos Tapos, may doon ka lang sa diba? Yes, pero ang kagandahan nga Mm. niyan, katulad ng sinabi ni Ma'am Bernadette, yung tipong kahit na meron kang DIY test result, Yes. pag pumunta ka naman na sa hospital, hindi siya i-honor. Yeah. So bakit mo pa yan gagawin kung hindi i-honor ng ospital? Oh, 'di ba? Totoo. So dun pa lang dapat alam mo na hindi dapat ginagamit yung mga yan, lalo na kapag meron ka talagang nararamdaman. O kaya ang nakakatakot minsan, 'di ba, kapag may nararamdaman na tayo tapos mag-aano tayo sa DIY, okay pala sa DIY na ginamit mo tapos hindi ka na magpapa-check afterwards. Oo, wag Nako po, ganon. napakadelikado po nun. Yes, Ma'am Bernadette, ano pong mensahe natin para sa mga nanonood sa atin ngayon? Okay po. Sa mga nanonood po sa atin na yan, patuloy pa rin gumagamit ng mga DIY ng mga lab test, wag po nating isugal yung health natin sa mga convenience, kumbaga. So kung may nararamdaman po, mas okay na po na dumiretso na lang po tayo sa ospital, tapos antayin po natin yung request ng doktor kung ano po dapat yung gawin natin sa laboratory. Kasi po, usually pag ganyan na kayo lang yung nagpo-perform ng test, yun nga po na-mention natin kanina, yan, pag false negative, akala nyo wala kayong sakit. Pag naman positive pala, tapos hindi nyo nalaman agad, madadelay po of course yung dapat treatment na nare-receive nyo po. Ayun. Totoo. Ma'am Ayun po. Bernadette, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo upang paalalahanan ang ating mga manonood na delikado nga itong mga DIY lab testing kits na ito na na-purchase natin sa online without yung prescription din, mismo. ganyan. At saka syempre, yung tama na paraan na pag-test ng isang Yes. bagay. Nako po. Ma'am, baka may gusto naman po kayong i-shoutout po or batiin. Okay po. Thank you po ulit sa opportunity to talk, and then shout out po sa mga ka-faculty ko po dito sa University of Baguio, particularly sa School of Natural Sciences po. And thank you po ulit. Ayan. Ayun. Maraming salamat. That was Ma'am Bernadette Piagtapen, Registered Medical Technologist of the University of Baguio.